3, 2, 1, boom. Oh, yun ang sipa. Ang tingin ko sa Starex, kung si Hilux merong Raptor, si High Ace, si Staria. Hey guys, welcome back to Team DTV. Nandito pa rin tayo sa SM Mall of Asia Concert Ground dito sa third day ng Autofocus Test Drive Festival. So, 4 days itong event na to. It's May 11, today Saturday, third day, last day tomorrow. Habol kayo kung meron kayong time tomorrow. Hopefully ma-publish ko to agad-agad. Alright, so finally, nandito ako sa loob ng Hyundai Staria. Isa to sa mga pangarap kong i-test drive. Nakailang balik kami sa isang branch ng Hyundai, laging walang available na test drive. So finally, buti merong ganitong activity tawag dito si Autofocus at ito finally makapag-drive tayo ng Staria. One of the reasons why gustong-gusto ko to kasi before nagkaroon ako ng dalawang Starex. Yung pinakauna na super nagnisikat noon na nagustuhan ng mga Filipino family, yung GRX 2006 yata yun eh. Tama no, 2006 yung dati nating white na. So meron kaming GRX before, yung CRDI, pinakaunang labas ng CRDI na Hyundai Starex, yung jumbo pa. And then after noon, yung Grand Starex na 2.5 din na CRDI. And then ito na nga yung parang third generation nila. And sobrang kakaiba na yung itsura. Alright? So, samahan nyo po ako. Magta-test drive tayo. And I will, as always, alam nyo naman ako, I will provide you as honest as possible na feedback. Alright? So, before we start, pakilala ko lang, kasama natin dito si Alet. Hi po. Ayan, from Hyundai Abad Santos. Bagong bukas lang sa Hyundai Abad Santos. And of course, meron tayong din kasama dito, si Sir Larry and Lodge. Ayun. So, maganda to kasi 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang nakasakay. 7-seater to. So, almost nandun yung saktong load how to test this van. Diba? Kasi malaking sasakyan to. So, magandang testing. Total of 6 passengers kami dito lahat-lahat. Okay? So, this is the premium model, top of the line, 2.2 CRDI, all-wheel drive. Alright? So, electronic shifter. Medyo naninibago ako dito. Press natin ng D. Okay, naka-drive. Nag-auto-lock yung mga doors. And then, naka-electronic parking brake ba to? Sorry hindi pa tayo masyado familiar. Ngayon lang ako nag-drive ito. So, ayun, tatakbo na siya. Meron ba siyang drive mode para alam natin kung naka-eco mode ba siya or naka-power. Hanapin muna natin saglit. Ito, drive mode. Ayun. Okay, eco mode. So, may isang button lang siya dito, drive mode, sport, normal, eco. So, tatlong klase. Umiikot lang siya sa eco, sport, normal. So, umpisan lang muna natin sa eco para malaman natin kung ano yung feeling driving using the eco mode. And para syempre mag-honeymoon din muna kami. So, wag muna tayong masyadong aggressive.
Okay? So medyo mahaba to. I have to remember that. Kailangan nakatingin dun sa ano. Okay. Number 1, sarap na manibela. Number 2, ang ganda ng view. Kitang-kita ko yung baba. Ayan oh. Kita ko sa baba. Ang ganda. Parang totally different dun sa nakasanayan kong madalas kong i-test drive na SUV tsaka truck. This definitely reminds me, or I mean the feeling keeps on telling me that, hoy, you're driving a van. Okay? Ang ganda, kitang-kita mo sa labas. Parang kahit malaki siya, parang hindi ka mahirapan mag-drive. Parang kahit siguro naka dark tint to, hindi ka mahirapan kasi kita mo dito oh. So walang blind spot. So ayan oh, kitang-kita ko pag lumili ko. And then malaki din yung side mirror. Very comfortable compared to those first few cars na pinatakbo ko dito a couple of days ago. Ito yung mga rumble dito sa concert ground kasi hindi nga siya smooth, di ba? Para siya mga tiles. Dito hindi mo ramdam. Well, syempre, this is a van, di ba? So, this is designed primarily for comfort, not for loading cargo. So, eto, lalabas na tayo. So, nire-remind ko lang yung sarili ko, although it kind of feels that it's so easy to drive, pero ayoko masyadong confident. May papakita ba tayo kay Kuya? Yeah, as I was saying, parang ang dali drive, pero I don't want to be overconfident. Nag-iingat pa rin ako kasi mahaba to eh. At matagal na yung the last time na nag-drive ako ng Grand Starex. Mamaya sumabit yung gilid. So, medyo nag-iingat lang tayo. Okay, adjust natin tong side mirror. Pasok natin ng konti. Parang yun nga lang ano, medyo malayo. Feeling ko bus yung nandito. Ang layo ng control. Okay, eco mode, 6 passengers. Tara. Wow. Smooth acceleration, ang tahimik ng engine. Ang eco mode lang yun ha. Ulitin ko mamaya, hindi ko napansin yung RPM kung hanggang saan umabot bago ako nag-slow down eh. Turn right dito? Okay. Ngayon lang ako dumaan dito ah. Oh, ang ganda. Pakita mo to. Nice. Pag turn mo ng signal light, imbis na dito, nandun sa instrument cluster. Makikita mo yung view mo. So, yung camera, papakita niya yung corner mo doon para makita mo kung may sasabitan ka. Nakuha na mo? So, okay, wala namang sasakyan sa likod. Subukan natin ulit. So, example, ulitin ko lang. Ayun oh. Galing. Tapos pag left, doon naman sa kabila. Galing. Saan tayo? Diretso? Okay. Bilisan natin konti sa hump. Oh, smooth. 3,000, 3,500, 4,000. Nag-shift na siya. Galing. Ang smooth na acceleration. Very, right ulit. So, ang smooth na acceleration, again, tahimik ang engine, all the way to 4,100 smooth, tahimik, and very confident yung braking power. Pagtapa ko sa preno, ramdam mo na, all four wheels kumakapit. Hindi mo ma-feel na malaking sasakyan na parang mabagal ka mag-slow down. Maganda. But definitely, ramdam mo na malaking sasakyan kasi ayan ang laki ng windshield. Okay, so medyo limited yung pinapaikutan sa atin dito ni Hyundai. So anyway, that was eco mode. Ngayon, mag-change tayo ng sport. Tingnan natin kung may difference. Huwag na tayo mag-normal kasi
Parang in between lang yan ng eco tsaka ng sport. Okay? So tingnan natin kung malaki ang difference. Antay lang tayo ng konting buwelo. Dami nagta-test drive, oh. Okay, after nitong Kia Carnival, 3, 2, 1, boom. Oh, yun ang sipa. Wow! Malaki. Now, yun ang sport mode. Ramdam mo yung difference. Good. Parang kanina, parang natuwa na ako sa eco mode, no? Pero sport mode, parang mas binigyan pa eh. Estimate ko lang, I would say, nabigyan pa ng additional mga 30% power. Ramdam ko yung likod ko. Alam nyo, yung Starex, since owner ako ng 2 previous generation ng Starex, ang tingin ko sa Starex, kung si Hilux merong Raptor, si Hi-Ace, si Staria. Okay? Let me explain. Si Hilux, naglabas ng DRS, pinaganda nila. Kasi natitreaten sila ng Raptor eh. Ang ganda ng performance ng Raptor eh. Ako, I'll be very honest with you guys. Alam niyo naman ako, prangka ako mag-provide ng review. Ang Hi-Ace noon, yung previous, yung wala pang nguso. Matagtag and all. Okay? Lumabas ang Grand Starex, punta ka sa mga exclusive schools. Karamihan ng mga daddy doon, mga family doon, mga binili na Grand Starex eh. Kasi may ulo, mas maganda yung amenity sa loob, mas comfortable. Tingnan mo ngayon, later on naglabas si Toyota Grandia. May ulo na rin, ginawa na nila ng coil spring sa likod. Very comfortable na rin. So ngayon, sino nagbe-benefit? Tayo mga consumer. Mas maganda na ngayon ang options natin. The choice is yours. Okay, so engine performance, definitely maganda. Medyo ramdam ko yung road. I think naka low profile to. Anong size ng gulong nito, kabisado mo? Size 20 siguro to, or 19 or 18. Pero it feels like naka ano siya, low profile. So may konting ramdam ko yung road noise. It must be the tires. Pwedeng medyo overinflated, mainit ang panahon, or baka naka low profile tayo. But other than that, comfortable dito. Ang ganda ng elbow room. Oh, di nga umaabot yung elbow ko. Oh. So, maganda. Ang ganda ng headroom. May dalawa kang sunroof. Hiwalay yung dito sa front, hiwalay yung sa likod. Although hindi black yung headliner niya. Alam niyo naman, bias ako, gusto ko black ang headliner. But eto, hindi siya yung mukhang kapitin ng dumi. Medyo suede yung, leather suede yung material. Maganda. And all around visibility sa gilid. Pansin nyo naman ang lalaki ng yung height ng mga windows, yung mga glasses, malalaki. Kaya ang ganda ng view mo all around. 360, para ka ng, ayan o. So, madali lang kung magmamaneuver ka, moving the family around the city. Maraming kang katabi, masikip, matraffic, maraming katabing mga sasakyan, hindi mahirap sumingit-singit. Okay? Tsaka yun nga, malaking bagay pala, ngayon ko lang na feel yung difference kasi ngayon lang ako nakapag-drive ng ganitong mababa yung belt line. Yung window sill niya mababa. Malaking advantage pala. Ayan o, para kang bus na nasa taas ka, kitang-kita mo sa baba. Okay, so tingnan natin dito. Ayan. Nakuha ko din naman yung pag-turn. Maganda. Okay, bago tayo matapos, Mama Alet, magkano nga price nito? 3,030,000. So, 3,030,000 pesos. Top of the line, 2.2 CRDI, all-wheel drive. Ito yung premium. Marami pa tong variant sa baba, no? Last na po siya. Meron po tayong cargo, meron commuter, tsaka po yung premium na 9-seaters. So, may premium na 9-seater. So, meron din siyang cargo, mga pang negosyo, pang kargahan. Ayun. Okay. Ilalagay ko sa description yung contact number ni Alet para for more inquiries, yung mga interesado mag-purchase, kontakin nyo na lang po sila.
So we're back here, and yeah, that's it. So thank you guys for watching. I hope you like this video. Drive safe. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.